Kumpara sa orihinal na disenyo, bistadong kapos ang haba ng ilang sheet pile o mga bakal na ginamit sa isang flood control project sa Lemery, Batangas. Nakatutok si Ian Cruz. Wala umanong koordinasyon sa Municipal Engineering Office ang flood control project na ito sa gilid ng Pansipit River sa Ayaw-Iyaw, Lemery, Batangas. Ininspeksyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang halos 100 million pesos project na ipinagawa ng DPWH Calabarzon sa isang private contractor. Sa aming pagkaalam, siya ay newly at ongoing construction, around 2 weeks. Kaya lang hindi kami na-coordinate, hindi rin kami na-inform na may ongoing na ganitong project, river work. Kasalukuyang binubunot yung isa sa mga sheet pile dito sa Pansipit River kasi may info yung mga local engineering office, gayon din na yung iba pang ahensya ng pamahalaan na hindi umano sumusunod sa sukat base sa disenyo yung mga inilagay na sheet pile dito. 12 metro dapat ang haba ng sheet pile ayon sa plano. Pero nasa 10 metro lang ang haba ng sheet pile na binunot kanina. May mga nauna nang 7 hanggang 9 na metro lamang. Hinanap ni Levis ang engineer ng kontraktor pero wala ito sa site. Mga trabahador lamang ang kanyang tinatnan. Yung 12 kung tutusin po, kulang na. Kasi pagdating sa project po natin na ito, naka-elevate pa po tayo. Isang kinatawa naman ng DPWH Calabarzon ang nakausap ng kongresista. Ang pinakaunang kailangan gawin ay ayusin yung gawa sa proyekto. Palitan ng mga 12 meters na mga sheet piles. Pero yung sinabi ng representative ng DPWH kanina ay ika-cancel na lang daw nila ang proyekto. Kaya ang tanong ko po kung kinakancel nila, ibig pong sabihin ba ay may problema itong proyekto? Kasi kung inaprubahan nila at pinipermahan pa nila yung acceptance ng proyekto at acceptance na 12 meters yung sukat ng mga sheet piles na to, bakit nila kinakancel ngayon? Sa bayan ng Kalaka, di pa rin madaanan ang bahagi ng Jokno Highway sa Barangay Tamayong na gumuho matapos ang sunod-sunod na bagyo. Ay sobrang hirap dahil yung mga residente ho ay mga kalakal nila puro pahakaw, pasahan. Saka yung iba pa, hindi makalusot ng puntang boundary dahil sarado nga. Kala mo lang, titingnan mo sa ibabaw, okay. Pero sa ilalim, pag i-assess mo siya, unsafe po siya sa mga motorista. Noong una, sinabi umano kay Levise ng DPWH Calabarzon na kailangan ng bagong pondo para sa rehabilitasyon nito dahil sa kalikasan ang dahilan ng pagguho. Pero nagbago na umano ang sinasabi ng DPWH Calabarzon. Ang latest update naman po ng DPWH ay sinasagot na ng contractor yung cost ng pagsasaayos ng Jokno Highway. Samantala, nakapagpiyansa na ng 150,000 pesos si DPWH District Engineer Abelardo Calalo na inentrap matapos umanong tangkang suhulan si Leviste. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.